sabi, ay, nahiya si tatay. Magandang lalaki si tatay. Sino po ang gwapo? Yan. Dapat, ano po, proud tayo maging maganda, maging gwapo, dahil lahat po tayo ay anak ng Diyos. May ginawa ba ang Diyos na pangit? Opo. Maniwala ka, maganda ka. Ha? Hindi ka pangit. Okay? Papakilala po ako. Ako po si Mary Me. Pakasalan niyo po ako. Mary Me, ang pangalan ko po ay hinahangad ng mga taong umiibig. Tama po ba? Yes! Yung pag sinabihan ka ng will you marry me, di ba parang makakatilig? So hindi nyo makakalimutan yung pangalan ko, dapat. Okay? Huwag nyo makakalimutan. At maririnig nyo po ako sa radyo. Tandaan nyo po, 89.1 FM. Apo. Meron po kayong radyo? Yan. Ito po, lilipat nyo ang inyong stasyon sa 89.1 FM. Okay? Yan. Mabibless po kayo sa stasyon na yun. Pag naiinip na kayo at wala kayong mapakinggan, yun po ang papakinggan ninyo. Okay po? Usod pa kayo dito? Okay, simulan na po natin ang ating health lecture. Naniniwala po ba kayo na health is wealth? Ang kalusugan ay kayamanan. Sino po yung maraming pera ngayon? Bakit wala? Sino yung maganda ang kalusugan? Di may mayaman ka, mayaman ka. Kasi health is wealth eh. Di ba? Pag may maganda ang kalusugan, kahit wala kang ganito, yaman yun. Di ba? Kaya penging kalusugan. So, health is wealth. Bakit? Bakit nga ba? Totoo nga ba na health is wealth? Ang kalusugan ay kayamanan. Sino po naniniwala? Yan. So, kahit walang pera, basta may kalusugan, okay sa inyo. Paano kayo kakain bukas? Paano kung gabayad ng kuryente, tubig? Gumawa ng paraan. Kasi malusog naman eh, no? Tama ka, nanay. Gagawa ng paraan kapag malusog. Kaya kapag may sakit, hindi ka makagawa ng paraan. Galing mo talaga, nanay. Nanay, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Kasikat! Nanay, Kasikat. Nanay Kasikat, sa bukas sa lapitan niyo kung meron kong regalo sa inyo. Lapitan niyo ko. Pag hindi niyo ko nilapitan, wala yun. Okay? So, bakit health is wealth? Nakikita niyo po ba? Medyo maliit. Alam niyo po ba na magagastos niyo sa lung cancer? Pag kayo ay may cancer, ilang milyon? Maraming milyon. Breast cancer. Yes, pati bahay mabebenta, masasanla. Pag may sakit, pag malubha ang sakit, ubos ang pera. Kaya pala health is wealth. May halaga pala. Di ba? May halaga pala yung kalusugan. Try niyo pupunta sa ospital. Hindi pwede kahit check-up nga lang, may bayad eh. Di ba? Sabi do, ubo. Ano sakit mo? Ubo. Wala na 500. Di ba? Kaya importante kaya dapat nakikinig kayo lagi ng health lecture. Ito, bakit? Cancer patients. Yan. Magkano? 2 million ang gagastusin sa ospital. Bakit kayo mayaman kung healthy kayo? Makakasave kayo ng 85 pesos isang araw. Kung wala kayong cancer. Tama? Alam niyo po ito, mayaman tong babaeng ito. Ang sipag niya. Wala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho, kumita ng maraming pera. Kaya lang po nagkasakit siya. Dahil sa puyat, hindi na healthy yung kinakain. So ano pong nangyari? May nagawa ba yung pera? Wala din. Diba? Wala din. Kaya pala mahalaga. Kaya po, ngayong linggo, wala tayong ibang pag-aaralan, kundi ang tinatawag na New Start. Tandaan niyo po yan, magtatanong po ako mamaya. Okay?
at bukas. So, new start. Ano-ano yan para matandaan nyo, bagong simula. Magsisimula po tayo ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong pagpunta ngayong gabi. Dahil ngayon ay magsisimula na tayo sama-sama kung paano pangangalagaan ang ating katawan. Ano po yan? Meron po yung ibig sabihin ng bawat letra. N is for nutrition, E is for exercise, W is for water, S, sunlight, T, temperance, air, air, and R, rest, trust in God, letter T. Okay? Tandaan niyo po ang new start. So, galing din po yan sa libro na ito. Yan, makikita niyo rin po yan sa libro na ito, 8 Secrets to Healthy Living. Sikreto lang po ito. Sabi po, 8 secrets. Kaya lang dahil close na tayo. Di ba mga close? Sasabihin ng sikreto. Di ba? So, i-share ko sa inyo yung sikreto na yan. Ang New Start Lifestyle Program ay batay sa 8 simpleng puntos gaya ng mararanasan mo. Ang bawat isa ay may bahagi sa pagbibigay ng kumpletong kalusugan. Let's start with letter N. Ano po yan? Nutrition. Ano ang nutrition? Ang mabuting nutrisyon ay ang pagkain ng sapat at ng tamang uri ng pagkain para sa katawan upang lumaki, maging malusog at makalaban sa sakit. Number 1 po yan. Bakit? Hindi tayo nabubuhay na walang kain. Oo, kaya ganyan po. Sabi po sa Genesis 1:29, ibinigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Meron po ba kayong Bible? Sa Genesis 1, yan po yung una pagbuklat ninyo. Genesis po yan. Sinabi na po pala sa Bible kung ano yung dapat nating pagkain. Galing po, no? O ito naman, ano naman ang sabi ng World Health Organization? Kailangan po kayo ay kakain ng 5 gulay at 5 prutas araw-araw. Okay, ano po yung 5 gulay na kinakain natin araw-araw? Talong, okra, pechay, kalabasa, malunggay. Masyadong marami, liliman na. Okay. Ano naman po ang prutas? Ubas, mansanas, saging, orange, mangga. Kaya lang po ang tanong. Kasi ang sabi po ng World Health, kailangan po ng gulay kasi laki po ng repolyo. So, gano'ng kalaki yung talong na kinakain ng isa? Ganito lang. Yung okra. Ganito lang. Ano pa? Malunggay. Kailangan po pala kasi laki ng repolyo. Kaya ba natin? Oh, kaya. Kaya, sabi na tayo. Prutas. Sabi mo na sabi, ay ma'am, kumakain po ako 5 grapes sa araw. Lumayoy, 5 grapes. Hindi pwede. Kailangan po 5 iba't ibang uri ng prutas. Kasi laki po ng apple. Kaya kung ayaw niyo pong magkasakit, yun po ang kailangan natin kainin. 5 gulay, 5 prutas. Ang tanong, sino po ang nakakagawa? Wala. Susubukan ni tatay. O para malaman niyo kung kayo ay healthy, bigyan ko kayo ng idea. Taas niyo po yung kamay ng ganito. Taas niyo po. Tingnan niyo po yung haba niya. Mula dito hanggang dito po yan. Kapag kayo po ay nagpupupo, mula dito hanggang dito, healthy kayo. Parang laki ata. Tingnan niyo yung masa katawan. Healthy. Siyempre, hindi po ganyan kataba. Ano man, kinabahan naman kayo, nanay. Okay, ganito niyo yung daliri niyo dito sa gitna. Ito, yung gitna po. Ganito lang po kataba. Yan. So, ganyan kataba, ganito kahaba. Dapat ganyan ang pinupupo natin araw-araw. Kapag hindi tayo natin. Sino nang pupupo? 3 times a day. 2 times a day. Sino po? Once a day. Sino po yung 1 week? Di pa rin. Nag-iimbak? Huwag niyo po itama
masama yan, masama, ilabas yan. Ilabas, kailangan po, ganyan ka ba? Hindi ko naman po ibig sabihin na ganyan, isang anuhan lang. Hatiin nyo naman, ito umaga, tanghali, gabi, ayan. Pwede na makati-hati, di ba? Yun ang sikreto para malaman yung healthy tayo, okay? Pag hindi po prutas at gulay. Kaya lang, bakit gano'n? Nakala ko prutas at gulay. Paano nangyari kumakain na po tayo ng karne? Sino na po kumakain ng karne? Yan, kumakain na tayo ng karne. At dahil dyan, umiksi yung buhay ng tao dahil sa karne. Ay, dahil hindi nakakain sa tatay. Bilis di ba ako tapos tayo? Nasa intro pa lang ako. Okay. Ayun, buhay. Ayan, na gulay na labanos. Ayan. So, clean and or unclean, meron po niyan sa Bible. Yan po sa kwento ni Noah. Alam niyo po yung malaking bangka? Yan, na pumasok ang mga hayop doon at merong 8 taong naligtas. Pamilya ni Noah yun. So, ipinahintulutan na kumain ng karne. Kaya lang, anong karne? Nasa Bible pala. Leviticus 11:1-6. Sa mga hayop po na lumalakad sa lupa, makakain ninyo ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at namumuya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya ang kamelyo, dagang gubat, kunehong gubat, kahit namumuya ito, ngunit hindi biyak ang kuko, hindi ito malinis, di dapat kainin. Nasa Bible pala. Sabi ng iba ay mga Adventist hindi ang kumakain ng mga ganyan. Hindi lang Adventist. Hindi kumakain kasi nasa Bible. Tama po? Ito, Leviticus 11:7. Tandaan niyo po ha. Ang baboy, biyak na ang kuko, ngunit hindi naman umumuya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Kaya pala hindi pwede kainin ng baboy kasi pala nakalagay yan sa Bible. Sino ba nagsulat ng Bible? Si Jesus, diba? Kaya pala hindi pwede salita ng Diyos din eh. Bakit ganon? Huwag kayong kakain ng karne, hinihipo man ang bangkay ng mga hayop na ito, marumi ito para sa inyo. Marumi pala ito. Hayaan yung mga nanay at tatay, kung kayo ay nakakain na ng baboy, huwag kayong mag-alala. Kasi ngayon, meron na tayong new start. Bagong simula, kaya sabi ni tatay, hindi na siya kakain ng karne. Kasi, hindi tayo kakain ng marumi para maging healthy tayo. Tama po? Kaya okay lang, nakakain lang tayo. Ngayon, hindi na tayo kakain. Yan. Natatawa si tatay sa mukha eh. Nilipat ko na tayo, ha? Paano naman sa mga isda? Leviticus 11:9-12. Sa mga nilikhang nasa tubig, maging alat o tabang, ang maaari lamang ninyong kainin ay ang mga isdang, tandaan niyo po dalawa lang. May palikpik at may kaliskis. Ngunit ang isdang walang palikpik at kaliskis, malaki man o maliit sa dagat o ilog ay marumi para sa inyo. Marumi pala. Marumi pala yung walang kaliskis at walang palikpik. Kaya pala hindi kinakain iyon. Okay, ito pa ang sabi. Huwag kayong kakain nito at iwasan ninyo ang mga patay nito. Lahat ng nilikha sa tubig na walang palikpik at kaliskis ay huwag ninyong kainin. Nasa Bible din po. Kung meron kayong Bible, buklatin nyo sa Leviticus 11. Sinabi pala ng Panginoon ano yung dapat nating kainin para hindi tayo magkasakit. Kasi pala, sa dagat, na walang kaliskis, walang palikpik, marumi yun. Alam niyo kung bakit? Nilikha yun para linisin yung mga dumi sa dagat. Pansinin niyo yung tahong. Alam niyo po yung tahong? Ano po yung itsura ng gabi sa akin? Kaya pala ang tema po natin, tagumpay ng pag-ibig. Kung gusto natin magtagumpay yung pag-ibig, ang sikreto is hindi natin ang Panginoon para tayo ay maging healthy. Pag healthy tayo, maganda pangit. Maganda. Guwapo. Ayan. Thank you so much muli. Iniimbitahan po namin kayo bukas sa ating another health lecture para tuloy-tuloy na ang ating pagbabago. Pumunta po ulit kayo bukas. Thank you so much. Sana makilala ko po kayo personal. Nakita niyo lang po ako pag nakita niyo ako somewhere. Thank you so much and God bless.